po yung sinabi nila sa inyo? Yes po, yan po ay napakaliwanag natin binanggit sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Sabi po natin, sana po marisolba ang issue na ito bago matapos ang buwan ng September, sapagkat September 28 po hanggang October 5 ang filing ng Certificates of Candidacy sa buong Pilipinas ng mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan. Niliwanag po talaga natin yan. At sinabi rin po natin na kinikilala, nire-respeto natin yung pong dahilan ng Kongreso sa pagpapaliban. Ang sabi po nila ay meron daw pong crisis, lalo-lalo na ang energy crisis. Kung meron pong isang ahensya ng pamahalaan na mas alam kung ano dapat ang nangyayari sa ating bansa, yan po ang ating Kongreso. And therefore, the Comelec will bow to the wisdom of Congress. Sa part po ni Comelec, maaari pong kami ay apektado rin ng crisis at ang sabi namin yung natitira namin 11 billion pesos natapos makagastos kami ng 8 billion pesos ay maaari hindi sapat. Subalit ang problema namin, paano namin dadagdagan yung budget na yon? Sapagkat baka po hindi na kayanin ng special appropriation o kaya naman hindi kami makakahingi ng pandagdag dyan. Kaya yung po, titingnan naman namin ang savings namin o kaya yung iba namin dapat na gagastusin ay amin po muling i-rechannel. So, again, apektado rin naman po kami ng crisis. Ang sinabi ng foodie natin, mukha kasing magkaiba ang version ng House of Representatives, yung 7 na panukalang batas nila, at yung version ng Senado. Sapagkat sa House of Representatives, energy crisis po ang talagang binanggit nilang kadahilanan ng postponement. Lumalabas, as far as the House of Representatives is concerned, ito po ay postponement bills. Ito pong sa Senado, yung pong inakda ni Senator Chis Escudero, ay ang tawag po dyan ay fixing the term bill. Ibig sabihin, from 4 years gagawin pong 5 years at ang pagpupospon ng halalan base sa versyon ng Senado ay incidental lamang sa mismong pagpifix ng termino at pagpapalawig po nito. Samantalang dito po sa mababang kapulungan ay sadyang pagpupospon ng halalan dahil sa energy crisis. Kung kaya naman, yung desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng napakabigat na mga panuntunan pagpopospon ng halalan ay maia-apply doon sa version ng House of Representatives. Sapagkat yung po nangyari noong 2023, yun po ay dahil sa mga kadahilan ng merong fatigue, election fatigue, o kaya naman hindi pa sa handa ang mga mamamayan na makaboto. Yung po ang sabi ng Korte Suprema ay maaaring hindi sapat na kadahilanan upang ipagpaliban ang halalan. Dito po, nung nakaraang eleksyon na dapat matuloy ang barangay ng SK, pagpapalawig po ng term ang nangyari. Mula 3 taon, ginawang 4 na taon. Wala pong restraining order na inisyo ang ating kataas-taasang hukuman. At the same time, na-dismiss din po yung petisyon na final kasi ang sabi ng Korte Suprema, ang boto 852 ay dahil ito ay fixing the term bill at hindi naman ito postponement bill, absolute sole ang diskresyon ng Kongreso na mag-fix ng termino ng barangay at SK officials. Get the facts straight, fast, and fresh. Follow Chai Toys and News on Facebook for daily news updates, exclusive coverage, and stories that hit close to home. Don't get left behind.